Rin po, Panginoon, ayan, biyaya po ng Diyos. Tayo ay naka-live today is October 28, 2024. Tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos, minsan pa. Lord, salamat pong muli sapagkat ngayon ay araw ng Lunes. Binigyan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang iyong abang lingkod na ng kalayaan, O Diyos, ng makapagdala na yung mga salita sa iyong kahabagan, Panginoon, sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah. Naririto na naman kami, O Diyos, upang magbulay na yung mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang araw, O Diyos, na patuloy ka nag-iingat, nagpapala, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ama, salamat sa masarap na tulog, O Diyos, na binigay mo sa bawat isa sa amin. Bagamat, alam namin, O Diyos, na hindi lahat sa bawat isa sa amin ay nasa magandang kalagayan. Panginoon, patuloy naming nilalapit sa iyo, O Diyos, ang bawat isa na lalo na sa nagdaang Christine at ibang kalamidad, patuloy mo silang abutin, O Diyos, na yung mahabang kamay. Panginoon, patuloy ka, Panginoon, magpagaling, magpalakas, O Diyos, at sa lahat namin pangangailangan, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang patuloy na maglaan. Salamat po sa oras na to. Samahan kami na yung Santong Espiritu sa pagbubulay na yung mga salita, sa pag-share, O Diyos, ng mga testimonies, Panginoon. Patuloy mong buksan ang puso't isip na aming mga kaibigan, O Diyos, na sila, Panginoon, ay patuloy na magbasid, patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, sapagkat ang panahon ay malapit na, ang panahon ay talagang masama. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati in Jesus' name. Amen. Bati po tayo na happy birthday. Happy birthday kay Brother Brian Raquepo. Happy birthday to Sister Angel Delgado Macario. Happy birthday to Brother Roel Cargando. Happy birthday to Brother Ashley Paleiro. Happy birthday to Sister Gina Romero Giyang. Happy birthday to John Nicole. Pamangkit ko po. Ayan. So, happy birthday sa lahat ng mga may birthday po. Sa araw na to, October 28, araw na Monday, 2024. Pagpalain kayong lagi ng Panginoon, ingatan at gabayan sa mga inyong mga desisyon. Ano man ang nasa ng inyong puso, ang Diyos po ang maglalaan. Patuloy lang tayo manalangin, magtiwala sa Panginoon sapagkat walang mabigat na bagay po sa Panginoon kung tayo po lang po ay lalapit na may buong pagpapakumbaba at buong pagtitiwala po. Yan. So, happy birthday sa inyong lahat. May God bless you. May God bless your family. And may God keep you safe, healthy. May God give the abundance of His blessings to you and to your family po. So, happy birthday. Thank you po sa lahat na nagsusupport sa akin. Yan, so salamat. Di man ako lagi makabalik sa inyo. Pero sa puso ko po, ako tos pusong nagpapasalamat. Yan, God bless all of you. At again, home free in Dubai po. Hilton Al Hab Tour City, Dubai, November 3, 2024 at 2 p.m. Yan, so inaanyayan po natin ang lahat ng taga UAE, Sharjah, Ajman, lahat po. So, sana po makatalo kayo. Ayan. Ito po ay syempre magdadala ng kanyang mga salita ang mahal na apostol, Jonathan Periol po. So, sana ay kahabagan kayo ng Panginoon na merong isang port watcher na mag-invite po sa inyo at wag na po tayong humindi. Yan. So, at yun nga, meron pong watch party sa lahat ng lokal ng PMCC Portwide sa buong mundo po. So, kahit saan kayo mariringgan nyo. And PMCC 4W Live. At, eto po. Di ko alam kung eto yung best word na masasabi ko po. Yan. So, dire-diretso na tayo. Ganyan ko lang. Yan. Okay po. Yung integrity. Para sa aking anak ko na si Jayron, hindi ko alam kung yun yung word na integridad, na sana po ay meron tayong lahat, di ba? Na yung alam mo yung yung nanonood ka lang. Nanonood ka ng home free, tas ang
ang Diyos kikilos sa'yo, 'di ba? Sabi nga yung mga nanonood, yung sumasampalataya, tsaka yung nakikinig, yan, may malaking difference kasi. At nung nagkaroon nga ng home prayer po dito sa bahay, I think that was August or September, not really sure. Yan po, na watch party. Yan. Nanood sila Jeron at gumawa ang Diyos na alam ko nila yun talaga ng Diyos dahil nga para may kasama na akong magtatanggol sa Panginoon, sa church, sa katotohanan po. At ang anak ko si Jero, yung nga sabi ko, hindi ko alam kung ang first word ay integrity. Dahil hindi, nung siya ay nagsabi sa akin, gumawa makapangyarihan na sa kanya ang Panginoon, nung siya ay, yung nga nakapanood po ng home prayer dito sa, nagkaroon ng watch party dito sa bahay, hindi niya kinusulta ang kanyang tatay na, Daddy, magpababautismo ako, or something, ganyan. Kumbaga, siya yung talagang, meron siyang sariling integrity nga. Integridad na, gagawin ko to kasi alam kong tama. Ang sumunod sa Panginoon dahil tinatawag ako ng Diyos, yan. At yun nga sabi ko nila yun talaga ng Diyos na makasama ko si Jeron dahil alam ng Diyos, kailangan ko ng makakasama pagpunta sa church, mahirap. At kailangan ko ng isang tao na magtatanggol sa katotohanan. Yan po. Although, hindi nga ganun kaalam pa ang anak ko at bata. Ilang buwan pa lang siya ngayon nakakawani niya pa lang sa faith. Yan po, ako nga 10 years na magte-10 years. Hindi pa rin ako ganun kasabi mo kalalim. Yan. Pero yung biyaya ng Diyos talagang, ang anak ko si Jeron ay may integridad po. At sana nga tayo, marinig mo yung salita ng Diyos, yung nga, na pinupush ka na ng Panginoon, di ba, magkaroon tayo ng integridad po. Para, kumbaga, yung pagsunod Yan, hindi ka na, ano ba tawag dito? Hindi mo pinipigilan, kasi Holy Spirit na yun kung tutusin Pero hindi mo pinipigilan na gumawa ang Panginoon sa buhay mo. So, yun po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa anak ko si Jeron, yan. Nalagaroon ako ng katuwang, sabi ko, yung bagamat, ito po ay plano ng Diyos. At ito, diba, sabi ko, hindi ko, kung na-remember nyo po sa live ko, lagi ko sinasabi, alam ng Diyos, bakit nag-asa ko, bakit ako. Isang dahilan, marami pwede magtanong, na baka hindi ko masagot, di ko alam ang buong Bible, mag-comment na parang alam lahat. Pero etong tao na to, twice na ata nag-comment, na di ako sumasagot, dahil ayoko po talaga na ma-argument, ganyan, lalo na pagka yung alam mo na hindi naman, hindi sasang-ayon, or talagang ayaw ka, diba, igigiit yung gusto. Pero this time po, gusto ng Diyos, sagutin ko siya. So, meron akong post na yung a letter after life at meron doon pakiusap. Yan. Etong tao na to, if you remember yung kwento ko, ay nga maganda yung nakakasunod po kayo sa kwento ko. Although, hindi naman diba, kung hindi naman sundan, okay lang. Yung ako ay pregnant kay Jeron, 1 month, na hospital ako. Pinuntahan ako ni Sister Cora, tsaka may isa pa yata Sister Ellen, sa ospital, sa Dubai. 1 month pa lang ako noon. At sinabing nila sa akin na, anuin ko yung saluhin ko yung bahay. Yan, yung tao na to, ito pong nagtanong, na sabi nga ng Panginoon ay sagutin ko na once and for all, yung comment niya, mamaya sabihin ko yung comment niya po, ay, eto yung, nung sa akin, pinuntahan ako ni Sister Cora sa ospital, Sister Ellen, na, Beron, saluhin mo yung bahay, uuwi na sila. Yan, ako naman, sabi ko nga, akala ko ako yung superhero, ganyan, at, kahit hindi alam ng asawa ko, tinatanggap ko para makala ko nakakatulong, yan po. Bagamat siguro para nakatulong na rin, ganyan, hindi ko masabi. Yan. Pero itong tao na to, ay, ito silang pamilya nila, ay hindi ko nga alam na ang dami palang problema ng bahay.
Yan po. At kasi nga parang hindi ko alam, napa-oo na lang ako dahil nasa hospital ako, 1 month pa lang ako sa kay Jeron, yung 8 doktor. Yan po. At kada uwi ko nga sa Pilipinas, laging tatawag yung tenant, ate, puto lang internet, hindi pala nababayaran ng internet. Ate, ganyan. Iyak-iyak na ako kasi tuwing pauwi na ako, last day ng, kumbaga, isang araw na lang flight ko na, laging tatawag ang tenant. At nung kahuli-hulihan po, ay sabi ko, give up ko na tong bahay na to, puro perwisyo. Ito yung nasa Pilipinas ako dito, na pinasok yung cheque ko nung landlord. Sabi ko, wag ipasok, antayin akong bumalik. Yan, pero pinasok, todo iyak ko. At ano nga, bago ko na isauli yung bahay, ay tawag dito, ano siya, actually yung parang 2K na ano niya, na parang, meron kasi doon parang deposit, wala, hindi ko rin napakinabangan. Sabi nung landlord, ayusin mo yung bahay, parang nagpabayad pa sa akin sila ng 2,000 something, talaga todo iyak ko, kasi sa Dubai po, pag sinira mo yung bahay, yan, nagpukpok ka na nagpukpok, at hindi alam ng landlord, kailangan pag ibalik mo yung bahay, ayusin mo. So, talagang sandamakmak ang problema ko dito sa bahay na to. Yan. So, eto po ay, eto yung ano niya, eto yung comment niya. Sa aking, alam ko, twice niya to kinoment. No po. So, at dati ko ding kasamahan sa Catholic po. Magsibalik na kayo sa totoong iglesyang itinayo na ating Panginoong Jesus sa Mateo 16:18 at di kayo madaya ng mga maling aral at magkumpisal na kayo sa mga pare sa inyong mga kasalanan habang may panahon pa. Mainit at sobrang hirap sa impyerno. Totoo ang demonyo, tuso at mapalinlang. Yan po yung kanyang comment. So, ito sa ang Mateo 16:18. Ang Biblia 1978. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pituan ng Hades ay hindi magsisipag na laban sa kanya. Na-share na natin. Ano ba yung iglesia? 'Di ba? Yung iglesia po, Greek word, yung yun po yung tukol. Ito po yung out. Kumbaga, out. Yan po, prefix ek na out. At yung kaleo, tukol, tinawag. No po. Ito nga yung, sabi ko, iglesia, ito po ay yung kalipunan ng mga taong tinawag ng Panginoon at inilabas sa makasalanang sanlibutan. Hindi po to building. Okay po. At sa ano nga doon na hindi nga iglesia, kalipunan ng mga tao, na yung nga ay out, nilabas, kaleo sa Greek word ay tinawag. Okay po. So, yun nasabi niya, Mateo 16:18. At sabi niya, mangumpisal na kayo sa pare. Sabi sa, hindi ko pala nasama dito, Romans 3:23. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Lahat tayo makasalanan po. 'Di ba? So, yung pare ay makasalanan din. Yan, hindi ko na pala nasama. Buti na lang medyo memorize natin yan. So, lahat tayo makasalanan. Tayo po ay sinasabi natin, ikaw ay tumanggap ng salvation, mag-repent, magsisika sa Panginoon. 'Di ba? Wala ko sinabi na magsisika sa akin, sa Panginoon. Napopurihin po ang Panginoon. So, ano pa? Sabi niya, habang may panahon pa, mainit at sobrang hirap sa impyerno. Hindi ko alam kung siya ay nakarating na sa impyerno or ano, sa Bible lang maan natin ang impyerno. No po? So, sabi dito sa unang 1, 2, 3, 2, 6, MBB, nakatitiyak kayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanya mga utos, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanya mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig na wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing nananatilik siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng
pamumuhay ni Hesus Kristo. Glory to God po. So kung siya ay tingin niya, namumuha siya ng pamumuhay ni Hesus Kristo, 'di ba? Baka ako'y maniwala pa sa kanya. Yan, purihin po ang Panginoon. So sinagot lang natin yung kanyang komento, yan, na kumbaga ako pa inaaya niya. Yan po, at wala akong galit sa kanya, no po. At sabi ko nga, hindi ako nagsasagot ng comment. Pero dahil sa ang Holy Spirit ay sumasaway, nagtuturo para sawayin ng mali. So, tinuturuan natin siya na ang iglesia, ito po yung kalipunan ng mga tao na inilabas ng Panginoon sa makasalanang sanlibutan. Yung Holy Spirit, pag natanggap natin yun sa tunay na pananampalataya, yun natutulong sa atin para po tayo baguhin. Baguhin na tayo ay hindi tayo magiging perfect kagaya ng Panginoon, pero at least, di ba nagbautismo ka, yung kasalanan mo kasama nga nalubog ni Kristo na siya'y napako sa krus, magbabago ka unti-unti. Ikaw ay magiging banal. Yung galit ka doon sa tao na yun, matututo mong mahalin. Yan, kasi yung 10 gagawin 2, di ba ginawang 2? So, mapapagtagumpayan mo, ikaw ay hindi na magagalitin, hindi ka na magdanakaw, yung mga mali. Ikaw ay susunod sa mga kautusan ng Panginoon. Lahat ng utos ng Diyos, gagawin mo. Yan ang nakakakilala sa Panginoon. At ang Panginoon ay Espiritu at katotohanan po. Purihin po ang Panginoon. Hindi tayo galit. Nagpapaliwanag lang. Kasi nga po, ako ay hindi talaga sumasagot. Yan, minsan nagtatanga-tangahan tayo, parang ganyan. Pero ayoko kasi ng argument. Pero ito ay gusto ng Diyos, sagutin ko. Yan. Dahil, siguro baka kala niya, ako ay parang, wala naman talaga akong alam, hindi ko memorize ang Bible po. Pero yung gusto niya ipahiwatig na magbalik na kayo, magsisi kayo sa pare. Lahat nga makasalanan eh. Paano ka magsisisi sa pare? Di ba? Purihin po ang Panginoon. So, hindi ko na pahabain yan. At ito po mga taga Roma 12:19. Ito ay ayoko ring, kumaari lang, ayoko nang ikwento po to dahil nga may mga bagay na gusto kong, alam mo yon. Pero pag utos ng Diyos sa akin, kahit ayokong sabihin dahil minsan naiiyak ka nga, susundin ko na lang po. 'Di ba sabi ko yung dig deeper na inano natin, tayo magbungkal sa salita ng Diyos dahil malalim po ang salita ng Diyos, hindi ba sa salita. At nandyan nga ang kayamanan kung ikaw lang talaga ay magtitiwala sa Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga taga Roma 12:19. Mga minamahal, huwag kayo maghihiganti, ipaubaya nyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 'Di ba? So, yung sinabi natin, dig deeper nga. At, yung Holy Spirit nga nagtuturo. Pag mali, 'di ba? Na, lalo pa, yung 12:19 nga, Romans 12:19. Pag mali, kumbaga gumawa ka ng mali, lalo pa sa taong naglilingkod at tapat sa Diyos, huwag man lait, mangutya, kutyain, lalo na yung mga naglilingkod. Sinabi ko yan. 'Di ba po? Sinabi ko yan na kahit sabi mo naglilingkod siya sa maling Diyos, wag na rin maglait, better na para mas safe, di ba po? Pero yung, kumbaga sa ano ng Panginoon, naglilingkod ng tapat, ginagawang kalooban ng Diyos, wag mo lalaat-laitin, wag mo kukutya-kutyain, wag mo sasabihin na, lingkod ng lingkod, ano ba yan? Di ba? So, ako po ay nakwento ko na to. Nakulong ako ng 30 minutes, siguro 30 minutes, less than an hour sa Dubai. Dahil nga, ang nagpukulong sa akin, yung kinuhanan natin na 5'6", yan. Mayaman siya kasi yun ay, alam ko, nasa abroad pa, hindi sa Dubai. So, anong nangyari po, ito yung pagganti ng Panginoon. Ito ay pero nadaanan ko, hindi ko ginawa ito ng pool, na po. Pero para ako yung sumusunod sa utos ng Diyos. So, siya ay may mga big time na kilala. Sabi ko, that time na, tinawagan mo na ako ng police kasi nga, tumawag siya big time nga eh. May mga kakilala. So, nakarating ako sa presinto at sabi ko lang sa Panginoon that time, Lord, gusto kong umattend na Bible study. Mga ilang minuto na ayos, lumabas ako. Diretso ko sa church, Bible study that time. Yun ang unang pagtayo ko sa pulpito po. Yan. So, purihan po ang Panginoon. At yung tao na yun,
na nagpakulong sa akin. Namatay ang brother-in-law niya. Medyo nasiraan ng bait po ang kanyang kapatid. Okay. So, sabi ko nga, malalim ang salita ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng biru-biruin, malit-malaitin, o kaya kailangan talaga magbungkal. No po. So, yung meron namang, hindi ko napahabayin yun, nagchismis sa akin, bago lang sa company ko, sa Kasba, ibang lahi. Ang nangyari naman doon sa babae na yun, kasi siguro may tumatawag yung mga bangko sa akin, yan, ako ay, that time wala na ako sa, kasi napalitan na nga ako ng iba eh. Nangyari naman doon sa babaeng na yun, namatay yung asawa niya. So, bago pa lang siya sa company, siya ay nakapag-leave na ng ilang buwan. Yung kasi patakaran pag sa lahi nila, Muslim. So, namatay yung asawa niya at wala naman yatang sakit. Di ko alam na aksidente po. At eto naman, meron nangutya sa akin. Kasi po, pag may Holy Spirit ka, hindi man perfect, nakaka-discern ka. Nang sinasabi sa'yo kung galing sa puso or nangungutya nga. So, eto nga ay mahal ko pa tong tao na to. Anong nangyari sa kanya? Dahil nga, nung na-discern ko na ngayon na siya ay nalalait sa aking paglilingkod, na-stroke siya ng malalang malala. Yan po. Purihin po ang Panginoon. At never, hindi ko pinag-pray. No po, ako ay nagulat pa nga kasi mahal na mahal ko yung tao na yun. Kahit naman yung gumawa sa akin ng ano. Pero dahil nga po, kumbaga gustong sabihin ng Panginoon, gustong sabihin sa inyo na ang Diyos ay talaga nagtatanggol. Ang sabi niya, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipabayan niyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Na ang Diyos, pag nagtatapat ka, at may umapit sa'yo, talaga pagtatanggol ka. Hindi man yung tao nang apit sa'yo, pero yung pagkamag-anak noon gagantihan. So, marami pa po, pero hindi ko na isa-isahin. At yung aking kapatid sa dako ng Dubai, may umapi sa kanya, at dahil mahal ko siya, iginanti rin ng Panginoon doon sa taong umapi sa kanya. So, kumbaga, pag ikaw ay may Holy Spirit or nakakaintindi ka ng salita ng Diyos, kahit pa paano, meron kang understanding. Yung Holy Spirit ang magtuturo sa'yo kung di mo maintindihan, at yung Holy Spirit ang, yung nga sa discernment, kahit sa mga nagpe-friend request, syempre, inaano lang natin yan, pero naiintindihan na bakit hindi siya nag-friend request. Kaya nga po yung motibo ng friend request. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, dig deeper. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi basta salita. At huwag tayo manlait. Kahit ako, na kahit yung sinasabi ko yung tao na yun, ako'y naaaway. Yung nag-share na, kasi nga, di ba, kagaya ng, ang Panginoon po ay wala sa kulungan. Yan. Di ba, anak ng Diyos si Jesucristo, wala sa kulungan, siya ay umakyat sa langit at umuling babalik. Kaya maraming nalinlang na mga bulaang propeta. Di ba? Dahil nga, kailangan malaman natin salita ng Diyos para tayo hindi malinlang o kaya hindi natin bigyan pansin ang salita ng Diyos kung saan tayo napupunta na yung nga, nagpapanggap na anak, pero ang anak po ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay wala sa kulungan, nasa langit at muling babalik. Napapurihin po ang Panginoon. At ang title po ng aking ngayon, saglit lang to, let us imitate our Lord Jesus Christ. Mahilig tayo kasing manggaya. Lalo na Pinoy, mahilig manggaya eh. Pero ba't di kaya natin gayahin ang Panginoong Jesus? Diba pag hindi natin kayang gayahin. Wala makakagaya kagaya ng Semana Santa, yung iba nagpapapako sa krus. Ang nagpapapako sa krus, walang iba makakagawa ang Panginoong Jesus. Bakit? Siya lang walang kasalanan eh. Inako niya nga ang kasalanan natin. Kaya yung mga nagpapapako na makasalanan, lalo lang silang binubuyo nila ang sarili nila sa kasalanan. Yan. Diba, purihin po ang Panginoon. So, kung gagayahin natin ang Panginoon, abay matutuwa ang Diyos sa atin. Diba? Na i-imitate natin, lalo ang Pinoy, napakagaling manggaya ng Pinoy. Diba po? So, 1:123, sinabi niya, ako ang tinig na humiyaw sa ilang, tuwirin niyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaiah.
ang bautismo po, kaya yung iba, hindi rin nagiging parang effective. Kasi po, ang bautismo, kagaya ang nagsasalita dyan, ay si John the Baptist, ang pinsan po ni Jesus Christ. Pinsan ni Jesus Christ dahil nga, siya ay nagkatawang tao, no po. So, yun ang ibig ko sabihin. Si Maria ay tao. Linawin po natin. At, tawag dito, asa na ba? Yung bautismo nga, may proper authority rin po. Yan. Na hindi lahat ay, sabi mo nagbabautismo, kasi nga ay, hindi naman sila authorized na bautismo po. Yan. Diba? So, kaya, tawag dito yung iba nga hindi nagiging, sabi mo, successful, diniintin ng Word of God. Kasi kagaya niyan, si John the Baptist ang nakatalaga na magbautismo sa Panginoong Hesus. At bakit nga ba nagbautismo? Bakit po merong bautismo sa Jordan at River? Ano ibig sabihin? Para gayahin natin. Yan po, hindi naman yung nilubog siya, hindi naman mga makasalanan ng Panginoon. Yan po ay kaya ginawa para gayahin po natin. Magsilbing halimbawa sa ating lahat na mahugasan ng ating kasalanan. Na yung nilubog ka nga, kasama mo nalubog si Kristo nung siya'y pinako, nung inahong ka na, ikaw ay bagong nilalang. Diba Galatians 3:20 ko memorize lahat po. Pero ikaw ay bagong nilalang, bagong bihis ka na. Binis mo si Kristo, baguhan mo na sarili mo. Yun yung pagbabago eh. Yan, kaya ka nga makikinig ng salita ng Diyos para unti-unti, di ba, yung Holy Spirit na natanggap mo mag-grow. Yan, na yung holiness, kabanalan, hindi ka na magagalit, alam mo na yung mali, hindi mo nagagawin kasi mali siya. Yung mga pride, yung mga 7 deadly sins, maiiwasan mo na yan. Maano mo na kasi ikaw ay ikaw ay pilit mong inaano maging kagaya ni Kristo. Hindi magiging perfect. Pero at least, gagawin mo yung best mo. Diba? Purihin po ang Panginoon. Sabi dito, Luke 3:16, dahil dito sinabi niya sa kanila, binabautismo ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sitas ng kanyang sandalyas. Purin po, Panginoon. So, yun nga kasi ay kailangang mangyari, kaya sa bawat isa sa atin, yun po ay hindi basta ginawa ng Panginoong Hesus para lang ginawa. Yan ay maging halimbawa sa bawat isa sa atin na tayo ay tumanggap ng tipan ng bautismo. No po? At yung nga, diba, sabi nga hindi siya karapat-dapat. Pero dahil nga nasa sulat, kailangan matupad ang kasulatan, kaya kailangan niyang gawin. At diba sabi diyan, kasunod ko magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. So, yung Espiritu Santo, ang Panginoon, ang mag-ano yun sa'yo. Yun nga, yung Holy Spirit nga, magtuturo sa'yo, tama, mali, anong dapat mong gawin para tayo ay makaahon. Kasi pag ikaw sumusunod ka sa gusto ng Diyos, sa commandment ng Panginoon, kahit anong hirap mo, kahit mamamatay ka na, pwede kang buhayin ng Diyos. Purin po ang Panginoon. At yung apoy, hindi ko na kinuha dyan, pero yan po ay pagkakano ko lang, kasi nga tayo ay susubukin sa apoy. Para ikaw ay malaman na tunay ka ba? Tunay ka bang alagad? O baka ikaw ay peking alagad, gusto mo lang, may crush ka lang sa church, kaya ka, di ba, nag-church, o may gusto ka lang marami kang kahilingan sa Panginoon, kaya ikaw ay naglilingkod. Yan, kaya nga yung test and temptation, hindi siya matatapos po. Para malaman ng Panginoon na ikaw ay tunay. At maraming pangako ang Diyos eh. Di ba, yung mga pagpapala sa pagsunod, Deuteronomy 28:1-14, ang salita ng Diyos. Kung lubos niyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos na binibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa dito sa mundo. Kung susundin mo ang Panginoon yung Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain ang mga lusot at mga bukid nyo, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo na masaganang ani at pagkain, pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa nyo.
Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo pero magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain ng Panginoon ang inyong Diyos ang lahat ng ginagawa nyo at pupunuin niya ang ani ng mga bodega nyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo ayon sa pinangako ng Panginoon na inyong Diyos. Gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin niyo ang kanyang mga utos at mamumuhay na ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na ang pinili ko kayo, na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupang ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at inyong mga ani. Padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan sa kamayamanan niya sa langit, at pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa nyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayo nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin nyo mabuti ang utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Kaya huwag nyong susuwayin alinman sa inuutos ko sa inyo sa araw na ito, at huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, small letter, at maglilingkod sa kanila. Glory to God. Sabi rin po dito sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautosan ay huwag hihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw-araw, pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magagayo iyong pagiginawain ang iyong lakad, at kung magagayo magtatamo ka na mabuting kawakasan. Glory to God. So maraming pagpapala po sa Biblia. Kung atin pong babasahin lang at susundin po ang lahat ng utos ng Diyos. At sabi ko nga, di ba, minsan, basic lang eh. Ang gusto lang ng Diyos, acknowledge natin siya. Sundin mo yung utos. Wala sinabi ang Panginoon na or sasabihin sa'yo ng pastor, ngayong araw na to, maging perfect ka. Sa attendance sa church, sa tithing, sa offering, sa pagdalos, lahat. Wala magsasabi sa'yo. Diba? Ang kailangan mo lang sumunod. Unti-unti. At yan ang ginawa ko. Sumunod lang, kahit hirap na hirap ako. Diba? Purin po ang Panginoon. At yan po ay para sa bansa, para sa individual. Yan na, kahit yung bansa na mabuti, diba, may mga bansang salbahe talaga. Ano nangyayari? Puro kapahamakan. Ganon din sa tao. Pag ang tao ay sobrang sama, puro kapahamakan. Yan, pag ang tao ay sobrang yabang, ay ibababa yan ng Panginoon. No po, purihin po ang Panginoon. Kaya tayo ay napakabuting bagay magpakumbaba. Diba? Huwag ka nang magpahiram, magpautang, magbigay ka kung kaya mo. Yan. Kasi, kunyari, load. Alabay, papahiram mo pa ba yun? Ako nga, syempre naranasan ko, sabi ko, magbabayad ako, nakabayad. O, ganun din sa kanila. Alam ko na hindi sila makakabayad. Ay, wag, kahit mahirapan ka, pautang mo na, ang Diyos ay pabigay mo na, ang Diyos ay maglalaan sa'yo. Diba, purihin po ang Panginoon. Kaya tayo ay, yung nga, hindi ko mo, kamag-anak mo, tutulungan mo. Pag hindi mo kamag-anak, hindi mo tutulungan. Diba sinabi ko yung taong nagdala ng yung ibang lahi, mga itin. Diba? Ako hanga sa kanya. Dahil, hindi ko alam kung ano yung, kasi iba, kumikita sa pagbablog na mamasyal. Diba kung ano ginagawa sa kita, pero siya, dinala niya yung 5 ibang lahi sa Pilipinas, napakalaking responsibilidad. No po. So, talaga siguro malaki rin ang kita niya kasi nagpapagawa siya sa kanila. Yan. Pero yung dali mo, magdesisyon ka, nadali mo mula dun sa kanila, Equatorial, diba? Equatorial, kung saan man yan, sa Africa, dali mo si Pilipinas, isipin mo, pakakanin ko to, kikita ko sa vlog, oo. Pero, pag may mangyari sa kanila, problema ko yan. Diba? Kakayanin mo ba yon? So,
Hindi yan pambirang, hindi yan simpleng bagay na desisyon. Yan, kagaya sa Panginoon, na pag ikaw nanindigan, na ikaw ay sumunod sa Diyos, ang Diyos, maninindigan din, tapat ka at mas higit ng tapat ng Panginoon. Yan po ang lagi natin tandaan na ang Diyos ay napakadaling kausapin. Tayo lang ay lumapit na mapagkumbabang puso. Sumunod. Huwag ka mamili ng susundin. Dahil yan, kabilian yan, yung Bible pa rin yan, kautusan pa rin yan, dapat sundin. Kaya yung mga, yun, nag-comment, aba, hindi ko alam kung anong gusto, ayaw nilang sunod, o kung anong sinusunod nila. Yan, pero, kung sila ay sumusunod sa lahat, at nakaintindi sila, o diba, o ba't thumbs up ako sa kanila. Yan, pero kung hindi mo naman naiintindihan, mga pinagsasasabi mo dyan, kaya nga, ang gusto ng Diyos, sagutin ko na eh. Dahil, nananahimik ka, Veronica, ay minsan nagtatanga-tangahan talaka ako. Although, hindi ko naman talaga alam lahat ng Bible. Yan, pero ayoko kasi ng argument. Yan, at ako yung sasabihan mo na mangumpisal sa pare. Diba? Yan, ay alamin mo yung Biblia. Yan, puri po Panginoon, di ako galit ha. So, tayo po ay mahilig tayo manggaya. Gayahin natin Panginoong Yesus. Hindi natin yan kayang perfectin, pero at least, tumanggap ka ng salvation. O, nagaya mo na. Nagaya mo na. Yung palang number 1. O, dumalo ka sa church. Gawain. Diba? Yun lang Lord's Day. Nakaano ka na. Kasi ang linggo, pamantayan ng Diyos para sa Diyos. Hindi yan para sa atin. O, nakadalawa ka na. O, pero hindi mo pa kaya mag-tithes. Mabigat ang pangangailangan. O, pero ka muna alam ng Diyos. Wala ngang nalilingid. Yan po. Kaya wag tayo matakot na tayo ay, kumbaga, sumunod sa utos ng Diyos. Yan na, takot eh. Takot, bakit di mo magawa? Hindi, tutulungan tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. Yan po lagi natin tandaan. Kaya yung mga tayo ay hindi napapagpala ng ganon. Hindi tayo masamaan ng Diyos. Kasi ayaw mong sumama sa Diyos. Yan, ayaw mong, kumbaga yung pag-obey, i-submit natin ang ating mga sarili. Diba? At ang Diyos naman ay ang Diyos na mabuti. Kung anong sabi, kahit ano, lahat, diba yung Malakay 3:10 lang, bubuksan ko sa iyo ang dungawa ng langit na walang silid na kalalagyan. Diba? Infinite. O, tayo lang ay magpasakop sa katwiran ng Diyos. Dahil kahit anong gawin natin, balik-balik rin ng Bible, hindi ang katwiran ng tao ang mananaig. Yan po, darating malapit na. Alam mo, kaya sinare ko kanina yung, ano ba yun, yung be sober and be alert. Kasi nga, ang Diablo. Ang Diablo, galit na sa akin. Yan. Kaya nga ako ay, basta paubayan ko sa Panginoon ang buhay ko. Yan, pero sabi ko, Lord, hanggat naingatan ako, iniingatan ng Panginoon, purin po ang Panginoon, magsasalita tayo hanggang kaya magsalita. Dahil ang Diablo, umaalangaw-ngaw na. Yan, ewan ko, minabasa ko, yung mga bata, mga nawawala, mag-ingat tayo. Dahil di nga natin, baka alam, di ba maraming, ang tao nga kasi wala nang takot sa Diyos. Yan, ako naaalala ko pinakakarumal-dumal na parang sasaksak sa utak ko. Yung mga tao na pinugutan ng ulo, yung security guard. At hinanap yung ulo, yan, kasi ano sila, nanloob sila ng, hindi ko maano kung jewelry store or something. Yan po, hinanap yung ulo nung kamag-anak. Ano ko ba, alam ko natagpuan yung ulo. Pero di ba karumal-dumal? Yan. At saka yung ipaalam mo na ikaw ang anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos nasa langit, wala sa kulungan. Yan. Kaya tayo ay dapat nating alamin ang salita ng Diyos. At ang Diyos nga, magre-reveal sa'yo. Pag ikaw ay nagpasakop, unti-unti isabin mo yung sarili mo. Hindi tayo pahihirapan ng Diyos. Dahil mabuti ang Diyos eh. Yeah, kaya wag natin isipin na mahirap. Pag inilagay natin sa kukote natin, sa isip natin mahirap, abay talaga mahirap. Pero ang Diyos tumutulong. Diba? Sabi nga, pag ikaw napapagod, ang Diyos, siya ang magpapapahingalay sa'yo. O, diba?
Purihin po ang Panginoon. Yan ayaw natin humaba. Maraming tamad manood ng mahaba. Hanggat maaari, pipilitin kong iksian para sa ating mga kaibigan. No po. Pero, baka dumilim na, wala na mga aral. Kaya kayo ay sa ating mga kaibigan. Diba? Pumunta na po tayo sa church, sa PMCC 412. By the grace of God, kailan lang nakapag-PE ako. At ito, pasintabi sa mga Katoliko. Sinabi ko na sa kanya, diretsahan, pagod na ako magsalita Yan, kamag-anak ng aking asawa. Sabi ko, dito ka na magsimba sa PMCC 412, pumunta ka. Sabi ko, hanapin mo pinakamalapit. Yan, magpa-Bible study ka, magsisi ka, bautismo ka, makinig ka, diyan ka na mag-church. Sabi ko sa kanya, diretsahan na. Sabi ko nga, iniisip ko, bakit ako pinili ng Diyos? Bay siguro, talagang sabi ko, eto lang yun Parangka ako, ayoko nang paligoy-ligoy pa. Kailangan, wala na tayong time para magpabebe. Diba? So, kailangan na malaman ng taong katotohanan. Mapa-Muslim ka, mapa-Hindu ka, kung anumang reliyon ka, isa lang ang Diyos natin. 'Di ba? Hindi ang snake, hindi ang kalabaw, hindi ang ang Panginoong Hesus. Yan, wala nang makakapaglaban. Yan, 'di ba? Dahil kung hindi ang Diyos ang kakalaban niyo, o kaya kayo mapupunta sa dagat-dagatang apoy. 'Di ba po, purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Panginoon, sa iyong kahabagan. Lord, na kami makapagbulay na yung mga salita sa mga testimony, O Diyos, na nahayag. Salamat, Ama, sa kalakasan na binigay mo sa iyong banglingkod, O Diyos, sa karunungan, Panginoon, sa lakas ng loob ng iyong Santong Espiritu, sapagkat alam mo ako'y mahina, O Diyos, ako'y duwag. Ngunit dahil alam ko, Panginoon, na kasama kita, ang iyong banal na Espiritu, pinapatapang mo ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Salamat po sa aming mga kaibigan na patuloy, O Diyos, sila'y nasa parang alo na hindi alam ang kanilang pupuntahan, ang kanilang gagawin. Panginoon, bigyan mo sila ng pusong nagmamadali. Sapagat, sabi nga, hindi namin alam, darating na para magnanakaw, aming Panginoon. Hallelujah, na nagmamadali na ang panahon. Hallelujah. O Diyos, na wala nakakaalam na mayayari bukas, kaya't nararapat lang na tumanggap na sila ng kaligtasan habang sila'y buhay. Hallelujah. Salamat po, patuloy mong abuti ng mga nasalanta ng bagyo, ng lindon, at kung ano-anong kahirapan. O Diyos, na maranasan nila iyong pagpapagaling, maging ang iyong abang lingkod. Maranasan nila iyong pagpapala, dakilang Diyos, ang mga himala, Panginoon. Kung sila lamang, O Diyos, ay tatawag sa iyo na may buong pagpapakumbaba, na may buong pagtitiwala, dakilang Diyos. Linisin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, na maratnan mo kami, O Diyos, na karapat-dapat, na walang bahid o kulubot man lamang. Salamat po, Ama. Patuloy namin binibigay ang lahat ng pagtitiwala at pasasalamat, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus na haring darating. Amen. Glory to God. So, see you po all tomorrow. Salamat po sa mga nag-support, and sana may naiintindihan po kayo na po. Purin po, Panginoon.